Ang kwento ng mga pirata ay nagsisimula sa isang marahas na pag-atake sa isang cruise ship ng malupit na pirata na si Alvida. Kasama sa kanyang mga tauhan na si Kobe, isang mahiyain na bata na nangangarap maging isang marine ngunit natatakot tumakas mula sa kamay ni Alvida. Isang araw, natagpuan ni Kobe ang isang bariles na lumulutang sa dagat. Sa kanyang pagkabigla, lumabas mula sa bariles ang isang batang nagngangalang Monkey D. Luffy. Mabilis na ipinakita ni Luffy ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng madaling pagtalo sa tauhan ni Alvida. Inamin niya na siya ay may kapangyarihan mula sa gum-gum fruit na nagpalit ng kanyang katawan sa goma. Na-inspire siya sa tapang ni Luffy, sa wakas ay ipinagtapat ni Kobe ang kanyang pangarap na maging isang marine. Matapos talunin ni Luffy si Alvida at palayain si Kobe mula sa kontrol nito, naglayag sila gamit ang isang maliit na bangka. Sa kanilang paglalakbay, ibinunyag ni Luffy ang kanyang pangarap, ang maging hari ng mga pirata, at binanggit ang kanyang plano na kuhanin at i-recruit si Roronoa Zoro, isang kilalang pirate hunter, upang sumali sa kanyang crew. Pagdating nila sa isang isla kung saan matatagpuan ang isang malaking base ng marine, natagpuan ni na Luffy at Kobe si Zoro na nakatali sa isang poste sa gitna ng bakuran. Kahit na nakagapos, kilala si Zoro bilang isang mabangis na mandirigma. Agad na inalok ni Luffy si Zoro na sumali sa kanyang crew, ngunit tumanggi si Zoro. Sa bayan, nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Rika na nagsabi sa kanila kung paano dinala ni Helm Epo, ang mayabang na anak ni Captain Morgan ang kanyang alagang lobo sa bar at tinakot ang mga tao. Pinabagsak ni Zoro ang lobo upang protektahan ang lahat, ngunit gumanti si Helm Epo sa pamamagitan ng pagpapatali kay Zoro sa poste. Nangako si Helm Epo kay Zoro na kung makakayanan niya ang 30 araw ng walang pagkain o tubig, ay palalampasin niya si Rika at ang kanyang ina. Gayunpaman, kalaunan ay ibinunyag ni Helm Epo ang kanyang plano na ipapatay si Zoro kinabukasan, na di sinunod ang kanyang pangako. Nagngingit-ngit sa galit si Luffy sa kawalang katarungan, kaya't binugbog niya si Helm Epo, na agad na tumakbo upang magsumbong sa kanyang ama. Determinado si Luffy na iligtas si Zoro, kaya't pumasok siya sa base ng marine upang kunin ang 3 espada ni Zoro habang si Kobe ay sinusubukang kalagan ito at ipaliwanag ang sitwasyon. Si Captain Morgan, isang malupit na pinuno na namumuno sa isla gamit ang kamay na bakal, ay nag-utos ng pagpatay kay Luffy at Zoro. Habang nagpapaputok ang mga marine, ginamit ni Luffy ang kanyang katawan na goma upang protektahan sila mula sa mga bala. Matapos maibalik ang kanyang mga espada, tinanggap na ni Zoro ang alok ni Luffy at pumayag na sumama sa kanyang crew. Magkasamang hinarap nila si Captain Morgan, at pagkatapos ng isang matinding labanan, napabagsak ni Luffy si Morgan. Tinangka ni Helm Epo na gawing bihag si Kobe, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Luffy, habang tinalo naman ni Zoro si Morgan bago pa ito makapagpahayag ng panibagong panganib. Pagkatapos ng labanan, nagsalo-salo sina Luffy, Zoro, at Kobe ng pagkain kasama sina Rika at ang kanyang ina sa isang lokal na kainan. Gayunpaman, dahil ngayon ay itinuturing na silang mga pirata, pinakiusapan sila ng mga marine na umalis sa isla. Pinili naman ni Kobe na manatili at sundan ang kanyang pangarap na maging isang marine. Habang naghahanda sina Luffy at Zoro na umalis, nag-isip si Luffy ng plano upang protektahan ang pangarap ni Kobe na maging isang marine. Upang kumbinsihin ang mga marine na walang kaugnayan si Kobe sa kanila, kunwari binugbog ni Luffy si Kobe hanggang halos mawala ng malay. Bagamat masakit sa kanya ang gawin nito, naintindihan naman ni Kobe ang layunin nito. Pagkatapos, opisyal nang humiling si Kobe na sumali sa mga marine at kaagad tinanggap siya. Habang naglalayag sina Luffy at Zoro palayo, nagbigay pugay ang mga marine, kabilang si Kobe, bilang pasasalamat sa kanilang pagliligtas sa bayan. Sa isang eksena sa nakaraan, makikita ang 7 taong gulang na si Luffy sa isang bar na puno ng mga tauhan ng piratang si Red-Haired Shanks. Paulit-ulit na nakiusap si Luffy kay Shanks na isama siya sa paglalakbay sa dagat, ngunit tinanggihan nito ng kapitan ng pirata, sinasabing napakabata pa niya. Naputol ang kanilang usapan nang dumating ang isang bandido na nagngangalang Higuma na nagdemand ng mga bariles ng alak. Inalok siya ni Shanks ng huling bote, ngunit binasag ito ni Higuma at ininsulto si Shanks dahil sa hindi paglaban. Umalis si Higuma, at sa halip na magalit, pinagtawanan lang ito ng mga pirata, ngunit nagalit si Luffy dahil hindi ito maintindihan kung bakit hindi lumaban si Shanks. Sa galit at pagkadismaya, hindi sinasadyang kinain ni Luffy ang isang kakaibang prutas na kulay ube na nakalagay sa bar. Nang mapansin ni Shanks, nagpanik ito, ngunit huli na ang lahat. Nakain na ni Luffy ang Gumaw Gum Fruit, isang devil fruit na nagpalit sa kanyang katawan upang maging goma, ngunit isinumpa siyang hindi na muling makakalangoy. Kalaunan, muling nakasalubong ni Luffy si Higuma at ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, kinidnap nila si Luffy at dinala sa dagat.
Itinapon ni Higuma si Luffy sa tubig, alam niyang hindi ito marunong lumangoy, habang pinagtatawanan ni Higuma ang paghihirap ni Luffy, lumitaw mula sa kailaliman ng isang siking at nilamon si Higuma, pagkatapos, nilingon ng halimaw si Luffy at handa na siyang salakayin, ngunit bago ito mangyari, dumating si Shanks at sinagip si Luffy, sa isang tingin lamang, napalayo ni Shanks ang siking, ngunit kapalit nito ang kanyang kaliwang braso. Habang umiiyak si Luffy at mahigpit na kumakapit kay Shanks, ngumiti lang si Shanks at sinabing ayos lang basta't ligtas si Luffy. Bago pa man umalis si Shanks sa nayon, ipinahayag ni Luffy ang kanyang pangarap na maging isang pirata, bumuo ng crew na mas malakas pa kaysa kay Shanks at maging hari ng mga pirata. Naantig si Shanks sa determinasyon ni Luffy, kaya't iniwan niya kay Luffy ang kanyang minamahal na sombrero, na may pangakong ibabalik ito kapag naging isang dakilang pirata na siya. Balik sa kasalukuyan, pinatalsik ni Luffy ang sarili sa ere gamit ang kanyang goma upang hulihin ang isang ibon, ngunit sa halip, nahuli siya ng ibon, naiwang mag-isa si Zoro sa bangka at pilit na humahabol sa pamamagitan ng sagwan, sa kanyang paglalakbay, nasagip niya ang tatlong castaway na dating tauhan ni Buggy the Clown. Lumipad ang ibon na may daladalang si Luffy hanggang sa mapadpad ito sa isang bayan, kung saan ito ay binaril at bumagsak. Nahulog si Luffy sa harapan ni Nami, isang tusong magnanakaw na tinutugis ng tauhan ni Buggy matapos nakawin ang mapa ng Grand Line. Sinamantala ni Nami ang pagkakataon at nil ito ang mga tauhan ni Buggy sa pagsasabing si Luffy ang kanyang boss amo, dahilan upang makatakas siya. Matapos talunin ni Luffy ang mga tauhan ni Buggy, iminungkahi ni Nami na magtulungan sila. Nang malaman ni Luffy na isa siyang navigator, inalok niya si Nami na sumali sa kanyang crew, ngunit matindi pala ang galit ni Nami sa mga pirata kaya tumanggi siya. Niloko ni Nami si Luffy upang magpatali ito at dalhin kay Buggy, kunwari sumasali siya sa grupo ng clown na pirata, bilang pagsubok sa kanyang katapatan, inutusan ni Buggy si Nami na patayin si Luffy, ngunit hindi nagawa ni Nami na gawin ito, nang magtangkang salakayin siya ng tauhan ni Buggy, dumating si Zoro sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kapitan. Nakilala agad ni Buggy si Zoro bilang kilalang pirate hunter at agad siyang hinarap. Sa unang tingin, tila natalo ni Zoro si Buggy sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay sa kanyang katawan, ngunit sa pagkagulat ng lahat, buhay pa rin si Buggy. Ibinunyag niya na nakain niya ang chop-chop fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan at maging immune sa pagkaputol. Bagamat sugatan, nagawa pa rin ni Zoro na buhatin ang hawla kung saan nakakulong si Luffy at tumakas kasama si Nami. Sa kanilang pagtakas, nakatagpo nila ang isang maliit na aso na nagngangalang Chow Chow na nagbabantay sa tindahan ng kanyang yumaong amo ng buong katapatan. Alam man niyang wala na ang kanyang amo, nanatili si Chow Chow upang protektahan ang tindahan. Ngunit dumating si Moji, ang beast tamer ng grupo ni Buggy, kasama ang kanyang higanteng leon na si Richie. Madaling natalo ng leon ang maliit na aso at sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabuksan ni Richie ang hawla ni Luffy, na nagpadapo sa kanya sa ere. Sa kabila ng matapang na pagtatanggol ni Chow Chow, wala siyang laban sa mabangis na leon. Sa huli, sinunog ni Moji ang tindahan, na siyang pinakamamahal ni Chow Chow. Nakita ni Luffy ang pagkasira ng tindahan at ang labis na sakit na naramdaman ni Chow Chow. Sa tindi ng galit ni Luffy, nag-alab ito at nagbigay ng matinding suntok kay Moji na agad niyang pinabagsak. Naantig si Nami sa kabutihan ni Luffy kay Chow Chow, kaya't pumayag siyang pansamantalang makipagtulungan kay Luffy, dala na rin ang kanyang galit sa grupo ni Buggy. Habang lumalala ang kaguluhan, nagalit ang alkalde ng bayan dahil sa pananakot ni Buggy, tumakbo siya upang harapin ang pirata, ngunit pinigilan siya ni Luffy, hinimatay ito upang maiwasan ang tiyak na pagkamatay. Samantala, si Zoro, na sugatan pa rin, ay nakipaglaban kay Cab Aji, ang pangalawang in-command ni Buggy. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nanaig ang husay ni Zoro at natalo niya si Cab Aji. Habang nakikipaglaban si Zoro, lihim na naghanap si Nami ng mapa ng Grand Line. Samantala, hinarap naman ni Luffy si Buggy, na napagtanto na maaari niyang saktan si Luffy sa pamamagitan ng paghiwa sa katawan nitong goma. Lumala ang laban ng masira ni Buggy ang mahalagang sombrero ni Luffy, isang regalo mula kay Shanks, na lubos na nagpagalit kay Luffy. Sa gitna ng laban, isiniwalat ni Buggy na minsan silang naging apprentice pirates ni Shanks sa iisang barko. Ikinwento niya kung paano aksidenteng naipakain sa kanya ni Shanks ang isang devil fruit na balak niyang ibenta para sa malaking halaga, na sumira sa kanyang pangarap na makahanap ng kayamanang nasa ilalim ng dagat. Habang nagpapatuloy ang labanan, matalino namang ninakaw ni Nami ang mga nahiwalay na bahagi ng katawan ni Buggy, na nag-iwan sa kanya ng walang kalaban-laban. Sa isang makapangyarihang gum-gum bazooka, pinaulanan ni Luffy ng suntok si Buggy, na nagpolipad sa kanya palayo, tinapos ang banta sa bayan. Bagamat nailigtas ni na Luffy at ng kanyang grupo ang bayan, napilitang umalis sila matapos magkamali ang mga residente sa pag-aakala na inatake ni Luffy ang alkalde. Gayunpaman, lihim na nagpasalamat ang alkalde sa kanila bago sila umalis. Pagdating sa Syrup Village at pagtatagpo kay Usopp,
Pagkatapos magliyag patungo sa ibang isla, sinalubong sina Luffy, Zoro, at Nami ni Usopp, isang kilalang sinungaling na sinubukang takutin sila gamit ang kwento ng isang paparating na pag-atake ng mga pirata. Sa likod ng mga bushes ay nagtatago ang tatlong bata, mga miyembro ng tinatawag nilang Usopp Pirates. Nang makita ni Usopp ang straw hat ni Luffy, agad siyang napuno ng saya at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang ama na si Usopp, isang sharpshooter na kasalukuyang naglalayag kasama ni Shanks. Dinala ni Usopp ang grupo sa isang kalapit na kainan kung saan sila naghapunan bago nagpaalam si Usopp upang bisitahin ang isang mansyon sa gilid ng bayan. Ang mansyon ay pagmamay-ari ni Kaya, isang mabait ngunit may karamdaman na dalaga na nagmana ng kanyang yaman matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang butler na si Claudor ay tutol sa pagkakaibigan nila ni Usopp at ipinagbawal ang kanilang pagkikita. Sa kabila nito, regular na bumibisita si Usopp kay Kaya upang magkwento ng mga kwentong puno ng imahinasyon at kasinungalingan upang mapagaan ang loob nito. Isa sa kanyang mga kwento ay tungkol sa pakikipaglaban niya sa isang dambuhalang goldfish na ang dumi ay kasinlaki ng mga isla. Samantala, dinala ng mga batang tagasunod ni Usopp sina Luffy, Zoro, at Nami sa mansyon ni Kaya, ipinaliwanag kung paano napapasaya ni Usopp si Kaya sa kabila ng kanyang kalungkutan mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Napagpasyahan ni Luffy na dapat nilang hilingin kay Kaya na humingi sa kanila ng barko, dahil mahigpit na binabantayan ang mansyon, ginamit ni Luffy ang kanyang gumgum na kapangyarihan upang ilipad ang grupo sa ibabaw ng bakod, na nagresulta sa kanilang pagbagsak malapit kay Usopp. Habang nagre-recover mula sa kanilang pagkakabagsak, dumating si Claudor at hinarap sila, inaakusahan ng mga nanghihimasok, ininsulto niya si Usopp, tinawag ang kanyang ama na isang maruming pirata, na labis na ikinagalit ni Usopp. Sa tindi ng galit, sinuntok ni Usopp si Claudor at umalis, na siyang nagresulta sa pagbuwag ng Usopp Pirates. Kinaumagahan, nakatagpo ni na Zoro at Nami ang isang kakaibang lalaking nagngangalang Django, na nagsabing isa siyang walang kwentang hypnotist. Ipinakita ni Django ang kanyang kakayahan ngunit aksidenteng na-hypnotize ang sarili at nakatulog sa gitna ng daan. Sa isang bangin na nakatanaw sa dagat, nakita ni na Luffy at Usopp si Django na nakikipag-usap kay Claudor. Sa kanilang pagkagulat, lumitaw ang tunay na pagkatao ni Claudor, na siya pala ay si Captain Kuro, isang malupit na pirata, na piniki ang kanyang kamatayan ilang taon na ang nakalilipas. Nagbabalak sina Kuro at Django na sakupin ang bayan at patayin si Kaya upang makuha ang kanyang yaman. Sa tindi ng galit, sumigaw si Luffy sa kanila na nagbigay ng babala sa kanilang presensya. Bago pa makakilo si Luffy, ginamit ni Django ang kanyang hypnosis upang patulugin siya, dahilan upang mahulog si Luffy sa bangin. Nagbabala si Usopp tungkol sa paparating na pag-atake ng mga pirata, ngunit dahil sa kanyang reputasyon bilang sinungaling, walang naniwala sa kanya, pati si Kaya ay nagdadalawang isip na maniwala. Dahil dito, labis na nasaktan si Usopp at umalis sa mansyon ng talunan at wasak ang loob. Matapos matuklasan ng masamang balak ni Kuro, inamin ni Usopp kay Luffy, Zoro, at Nami na mahal niya ang Syrup Village at nais niya itong protektahan. Sa kabila ng kanyang takot, ipinangako niya na lalaban siya upang ipagtanggol ang bayan. Naantig sa determinasyon ni Usopp, nagpa siya sina Luffy, Zoro, at Nami na lumaban sa tabi niya. Bumuo ang grupo ng plano upang ambusin ang Black Cat Pirates sa isang slope na papunta sa bayan. Nagbuhos sila ng langis sa daanan upang madulas ang mga pirata at bigyan sila ng pagkakataong umatake. Pagsapit ng bukang liwayway, lumapit ang barko ng Black Cat Pirates sa Syrup Village. Gayunman, nabigo ang kanilang unang plano at agad na nagkagulo. Sinubukan ni Usopp na antalahin ang mga pirata sa pamamagitan ng pagsasabing ang kayamanan sa barko ng Straw Hats ay kanya at handa niyang ibigay ito kung aalis sila, ngunit hindi nagpaapekto si Django at sinubukang i-hypnotize si Usopp. Sa kabutihang palad, nakialam si Nami sa tamang oras at pinatulog si Usopp upang maiwasan itong ipagkanulo ang kayamanan. Dumagsa ang mga pirata at sinimulang lumunin ng kanilang dami si Usopp. Sa tamang sandali, dumating sina Luffy at Zoro, pinadapa ang mga kaaway gamit ang kanilang lakas. Galit na sinermonan ni Zoro si Nami sa pag-iwan sa kanya, habang sumigaw naman si Luffy kay Usopp dahil sa maling direksyon na ibinigay nito sa kanila. Lumuhod si Django sa tabi ng mga bumagsak na pirata at ginamit muli ang kanyang hypnosis upang muling pasiglahin ang kanilang pag-atake. Sa kasamaang palad, naapektuhan rin si Luffy ng hypnosis. Sa kanyang pinalakas na estado, ginamit ni Luffy ang Gum-Gum Gatling upang durugin ang mga pirata at kahit ang harapang bahagi ng barko ni Kuro ay kanyang winasak. Ngunit pagkatapos, nawala ng malay si Luffy, na nag-iwan sa kanya ng walang kalaban-laban. Naramdaman ni Django ang pagkakataon, kaya't inihanda niya ang susunod na pag-atake at tinawag sina Siam at Buchi, ang Nyaban Brothers.
Humarap si Zoro sa isang matinding laban laban kina Sayam at Buchi na ginamit ang kanilang malapusang liksi upang magkaroon ng kalamangan. Naaga ni Buchi ang mga espada ni Zoro at itinapon ito, dahilan upang mapilayan si Zoro. Sinubukan namang tumulong ni Usopp sa pamamagitan ng pagbaril sa magkapatid, ngunit pinigilan siya ni Zoro. Sinabing huwag nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Nakita ni Nami ang kagipitan ni Zoro at nagmadaling tumakbo upang kunin ang kanyang mga espada. Ngunit mabilis na kumilos si Django at ginamitan siya ng chakram na tumama sa kanyang balikat habang papalapit na si Django at ang iba pa upang tapusin ang Straw Hats. Dumating si Kuro, galit na galit dahil nagkakagulo na ang kanyang plano. Sa wakas, nabawi ni Zoro ang kanyang mga espada dahil sa pagsisikap ni Nami. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Zoro ang kanyang makapangyarihang Tiger Hunt na teknik na tumapos sa Nyaban Brothers sa isang iglap. Sa mansyon, natuklasan ni Kaya si Mary na malubhang sugatan at nalaman niya ang totoo na plano ni Kuro na patayin siya at nakawin ang kanyang kayamanan. Napagtanto niyang tama si Usopp mula sa simula. Sa kabila ng takot, hinarap ni Kaya si Kuro sa tuktok ng slope, tinutukan siya ng baril at inutusan siyang umalis sa nayon. Ngunit hindi natinag si Kuro, ipinaalala niya kay Kaya ang kanilang mga taon na magkasama at kinuha ang baril mula sa kanyang kamay. Alam niyang hindi siya magpapaputok. Habang nahuhulog ang baril sa lupa, pinulot ito ni Usopp at binaril si Kuro, ngunit hindi ito tumama. Bago pa makaganti si Kuro, dumating si Luffy at pinatamaan si Kuro sa mukha. Ipinahayag na marami pa siyang ibibigay dito. Nagsimula ang kanilang laban, kung saan hinarap ni Luffy ang mapanganib na silent step ni Kuro, na nagbigay sa kanya ng bilis na parang anino. Samantala, inutusan ni Usopp ang mga bata na ilayo si Kaya sa panganib, ngunit hinabol sila ni Django. Sinundan sila ni Zoro kasama si Usopp upang protektahan si Kaya. Sa gitna ng laban, ginamit ni Kuro ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Shakushi, isang mabilis na serye ng pag-atake na walang pakialam kahit sa kanyang sariling tauhan. Nag-alab si Luffy sa galit sa kawalang puso ni Kuro. Sa tamang tiyempo, ginamit ni Luffy ang kanyang mga kamay upang atali si Kuro at winikasan ang laban gamit ang isang matinding gum-gum bell. Samantala, na-corner na ni Django sina Kaya at ang mga bata, nang itataas na ni Django ang kanyang chakram upang patayin si Kaya. Natano ito ni Usopp at agad na bumaril ng Fire Star, na tumama kay Django at nailigtas si Kaya. Matapos matalo si Kuro, napakiusapan ni Usopp si Kaya at ang mga taga-nayon na itago ang insidente upang mapanatiling payapa ang Syrup Village. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Kaya sa Straw Hats ang Going Merry, isang matibay at maasahang barko na dinisenyo ni Merry. Habang naghahanda ng magliyag ang grupo, inimbitahan ni Luffy si Usopp na sumama sa kanila. Kinikilala ang kanyang tapang at katapatan. Masayang tinanggap ito ni Usopp at siya na ngayon ang opisyal na sniper ng Straw Hats. Bago sila umalis, ipinakita ni Luffy ang isang bandilang pirata na iginuhit niya para sa barko, ngunit ikinabahala ng buong grupo ang kanyang kakila-kilabot na likha. Sa kabutihang palad, pumagit na si Usopp at nagpinta ng isang maayos na Jolly Roger na ipinagmamalaki nilang itinaas sa tuktok ng barko. Habang naglalayag, nagbalik tanaw si Zoro sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano siya sumali sa isang dojo matapos matalo sa anak ng kanilang guro, si Kuina. Sa kabila ng kanyang pagsisikap at paglakas, hindi niya kailanman natalo si Kuina. Naniniwala si Kuina na unti-unting mawawala ang kanyang lakas habang siya'y tumatanda, dahilan upang magduda siyang magiging pinakamahusay na swordsman sa mundo. Labis na nagdamdam si Zoro sa kanyang pananaw at nangako silang dalawa na isa sa kanila ang makakamit ng pangarap na ito. Sa kasamaang palad, namatay si Kuina sa isang aksidente, at mula noon, inialay ni Zoro ang kanyang sarili upang tuparin ang kanilang pangako. Sa kasalukuyan, nakasalubong ng Straw Hats ang isang bounty hunter na nagngangalang Johnny, na natalo ni Luffy. Nakilala ni Johnny si Zoro at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kapareha, si Yosoko, na malubha ng may sakit. Mabilis na napansin ni Nami na ang sakit ni Yosoko ay scurvy, na dulot ng kakulangan sa bitamina. Dahil dito, napagtanto nilang kailangan nila ng isang tagapagluto upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Iminungkahi ni Johnny na magtungo sila sa Bar Ati, isang lumulutang na restaurant sa dagat, kung saan maaari silang makahanap ng isang bihasang kusinero. Habang naglalayag ang Straw Hats, nasalubong nila si Marine Lieutenant Iron Fist Fullbody, na nag-utos sa kanyang crew na palubugin ang kanilang barko. Sinubukan ni Luffy na ipang-deflect ang paparating na cannonball ngunit aksidenteng napunta ito sa Bar Ati, isang lumulutang na sea restaurant. Ang pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa silid ng punong chef na si Zeph, na nasugatan. Sa galit, ipinag-utos ni Zeph na dapat bayaran ni Luffy ang pinsala sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang waiter sa loob ng isang taon.
Samantala, sinubukang magpa-impress ni Full Body sa kanyang date ngunit napahiya siya sa harap ng lahat dahil sa mapanuksong wit ni Sonji. Sa galit, sinira ni Full Body ang kanyang pagkain na ikinagalit ni Sonji. Bilang parusa, binugbog siya ni Sonji dahil sa pag-aaksaya ng pagkain. Nagalit si Patty, isa pang cook sa bar ati, nang makita niyang sinaktan ni Sonji ang isang customer. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bumagsak sina Luffy at Zeph mula sa kisame dahil sa malalakas na sipa ni Zeph. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod ang isa sa mga tauhan ni Full Body, sumisigaw na nakatakas ang isang bilanggo, si Jean, miyembro ng notoryosong Krieg Pirates, nang inig sa takot ang mga customer dahil sa reputasyon ni Don Krieg, ang pinakamalakas na pirata sa East Blue. Matapos palayasin ni Patty, bumagsak sa gutom si Jean. Laking gulat ng lahat nang pakainin siya ni Sonji na sinabing para sa kanya, ang isang gutom na tao ay laging isang customer. Ang kabaitan ni Sonji ay nag-ugat sa kanyang sariling karanasan sa gutom na halos ikamatay niya noon. Naging saksi si Luffy sa kabutihan at husay sa pagluluto ni Sonji, kaya't agad niyang sinubukang i-recruit si Sonji bilang kanilang cook. Tumanggi si Sonji, ngunit nahuhumaling siya kay Nami sa kanilang pag-uusap. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Don Krieg sa bar at isakay ng halos wasak na barko, humihiling ng 100 pagkain para sa kanyang gutom na tauhan at inangkin ang pagmamay-ari ng restaurant. Nagdadalawang isip ang mga cook, ngunit pumayag si Zeph na ihanda ang pagkain. Dito nabunyag ang nakaraan ni Zeph. Minsan siyang kinatatakutang pirata na kilala bilang Red Leg Zeph, na naglayag sa Grand Line bago niya nawala ang kanyang paa. Ikinwento ni Jin ang bangungot ng kanilang engkwentro kay Hawkeye Mihawk, ang pinakamalakas na swordsman sa mundo, na nag-iisa lamang ay nilipol ang kanilang buong fleet sa Grand Line. Habang lumalakas muli ang tauhan ni Krieg, nagplano na silang sakupin ang bar ati, ngunit nagkaroon ng mas matinding pagbabanta nang sumunod si Mihawk kay Krieg at walang kahirap-hirap na winasak ang natitirang barko ni Krieg. Pagkakita kay Mihawk, agad siyang hinarap ni Zoro, determinado sa kanyang pangakong maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Ibinigay ni Zoro ang lahat, ngunit malayong mapantayan niya ang kakayahan ni Mihawk. Ginamit lamang ni Mihawk ang isang maliit na kutsilyo upang talunin si Zoro at hinugot lamang ang kanyang tunay na espada upang kilalanin ang determinasyon ni Zoro sa huling pag-atake. Kinikilala ang potensyal ni Zoro, hinimok siya ni Mihawk na patuloy na lumakas at nangakong maghihintay sa kanilang muling paghaharap. Sa pagkatalo at kababang loob, humingi ng paumanhin si Zoro kay Luffy sa kanyang pagkabigo at nangako na hanggang sa matalo niya si Mihawk, hindi na siya muling matatalo sa isang laban. Matapos ang pagkatalo ni Zoro, umalis si Mihawk at inutusan ni Luffy sina Zoro, Usopp, Johnny, at Yosako na habulin si Nami, na ninakaw ang Going Merry. Naiwan si Luffy upang harapin si Krieg at bayaran ang kanyang utang sa bar ati. Habang ipinagpapatuloy ni Krieg ang kanyang pagsalakay, ipinadala niya ang kanyang pinakamalakas na tauhan, si Pearl, upang umatake. Lumaban si Sonji, ipinamalas ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban at ginawang sunod-sunod na talunin si Pearl. Gayunpaman, binihag ni Jin si Zeph bilang hostage, dahilan upang sapilitang tiisin ni Sonji ang brutal na atake ni Pearl upang maprotektahan ang kanyang mentor. Habang tumatagal ang laban, nag-aalangan si Jin na patayin si Sonji. Naalala ang kabaitan na ipinakita sa kanya nito. Sa gitna ng sagupaan, lumantad ang nakaraan ni Sonji. Minsan siyang nagtrabaho sa isang cruise ship na sinalakay ni Zeph, ngunit pagkatapos ng isang malakas na bagyo, parehong naiwang stranded sina Sonji at Zeph sa isang maliit na isla. Sa kagustuhang mailigtas si Sonji, isinakripisyo ni Zeph ang kanyang sariling paa upang maipasa ang natitirang pagkain kay Sonji, habang siya mismo ay nagutom. Mula noon, nabuo ang matibay na ugnayan ng respeto at pasasalamat sa pagitan nila. Pareho nilang pinangarap hanapin ang All Blue, ang maalamat na dagat kung saan nagtatagpo ang isda mula sa 4 na sulok ng mundo. Nang hindi na kayang lumaban bilang pirata, itinatag ni Zeph ang bar ati upang matupad ni Sonji ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagluluto. Habang umiinit ang laban, nakiusap si Jin kay Krieg na iwanan na ang Baratai, ngunit labis na nasuka si Krieg sa awa ng kanyang tauhan. Ibinunyag niya ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang MH5 Poison Gas Bomb. Sa gitna ng kaguluhan, pinaputok ni Krieg ang MH5, na nagdulot ng takot sa lahat. Mabilis na kumilos si Luffy, ninakaw ang 2 gas mask mula sa tauhan ni Krieg at itinapon ng mga ito kina Sonji at Jin. Habang hinahanap ni Luffy ang isa pang mask para sa kanyang sarili, napansin niyang nawala na ang natitirang maskara. Sa kanyang pagkagulat, isinakripisyo ni Jin ang kanyang sarili, ibinigay ang mask kay Luffy habang hawak ang maskara ni Sonji sa kanyang mukha upang protektahan ito. Galit sa kalupitan ni Krieg, sumugod si Luffy sa kanya. Inilabas ni Krieg ang kanyang Porcupine Cape, isang sandata na nababalutan ng matutulis na spike na bumabaon sa sinumang umaatake. Ngunit hindi natinag si Luffy, sinuntok niya ang mga spike at nagpatama ng malakas na suntok sa mukha ni Krieg.
Kahit ilang beses siyang tinamaan ng deadly spear ni Krieg, tumanggi si Luffy na sumuko. Sa huli, ginamit niya ang Gum-Gum Bazooka upang magpakawala ng isang makapangyarihang atake na nagpalipad kay Krieg palabas ng bar at tuluyang pinabagsak ang malupit na pirata. Sa pagkatalo ni Krieg, nagbalik ang katahimikan sa bar at bagamat mahina na dahil sa laso ng MH5, nagpa siya si Jin na bumalik sa Grand Line kasama si Krieg. Bago umalis, nagpasalamat siya kay Sanji sa kabaitan nito, alam na maaaring hindi na muling mag-cross ang kanilang mga landas. Samantala, nagkaroon ng matinding alanganin si Sanji na kung mananatili ba siya sa bar at o susunod kay Luffy upang habulin ang kanyang pangarap na matunto ng All Blue. Bagamat mahirap ang desisyon, kinumbinsi siya ni Zeph na ang kanyang tadhana ay higit pa sa bar at Sa huli, pinili ni Sanji na sundin ang kanyang pangarap at sumama sa Straw Hat Crew bilang kanilang cook. Habang naghahanda ang Straw Hats sa umalis, bumalik si Yosako dala ang mahalagang balita, alam na niya kung nasaan si Nami, kasabay nito, sina Zoro, Usopp, Johnny, at Yosako ay patuloy na hinahabol si Nami, na tumakas sakay ng Going Merry. Ngayon, handa na sina Luffy at Sanji na sundan ang kanilang mga kasama patungo sa kanilang susunod na destinasyon, ang Arlong Park. Pinangunahan ni Yosako ang daan patungo sa kinaroroonan ni Nami. Habang naglalakbay, ipinaliwanag niya ang panganib na kanilang kahaharapin, si Arlong at ang kanyang makapangyarihang pangkat ng mga mangingisda, ang Fishmen, na sumakop sa maraming nayon sa East Blue. Samantala, sina Zoro, Usopp, at Johnny ay naunang dumating sa Kokoyashi Village kung saan nakadaong ang Going Merry. Gayunpaman, nahuli si Zoro ng mga tauhan ni Arlong matapos tumakas sina Johnny at Usopp. Laking gulat ni Zoro nang matuklasan niyang matagal ng kasapi ng Arlong pirate si Nami na nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Habang inaabuso ng mga tauhan ni Arlong ang Kokoyashi Village, bumalik si Usopp upang tumulong, ipinakita ang di inaasahang tapang sa gitna ng panganib, ngunit nang makatakas si Zoro sa tulong ni Nami, nagtangkang patunayan ni Nami ang kanyang katapatan sa Arlong Pirate sa pamamagitan ng pagpapanggap na pinatay si Usopp. Paglaon, dumating na rin sina Luffy, Sanji, at Yosako sa isla, nasalubong nila si Johnny, na nagdala ng nakapipinsalang balita, pinatay umano ni Nami si Usopp, bagamat hindi makapaniwala si Luffy, nagsimula siyang mag-alinlangan nang dumating si Nami at malamig na sinabi sa kanila na lumayo na lamang at huwag makialam. Sa kabila ng trahedya, bumalik si Usopp na buhay, inihayag na peke lamang ang pagpatay ni Nami sa kanya, upang maipaliwanag ang tunay na motibo ni Nami, nagsimula ng ikwento ng kanyang kapatid na si Nojiko ang mapait na nakaraan ng kanilang pamilya. Isinalaysay ni Nojiko kung paano sila inampon ni Belmer, isang dating marine na nakaligtas sa isang madugong labanan sa pagitan ng mga pirata at marines. Natagpuan ni Belmer sina Nojiko at Nami sa isang labanan at dinala sila pabalik sa Kokoyashi Village upang palakihin bilang kanyang sariling mga anak sa kabila ng kahirapan. Sa murang edad, ipinakita na ni Nami ang kahangahangang talento sa paggawa ng mapa at nagkaroon ng matinding interes sa cartography at navigation, ngunit ang kanilang payapang buhay ay nawasak nang dumating si Arlong at ang kanyang mga tauhan sa nayon. Nanghingi ni Arlong ang tributo mula sa bawat bahay, 100,000 berries para sa bawat adulto at 50,000 para sa bawat bata. Natuklasan ng mga tauhan ni Arlong ang bahay ni na Belmer, dahil mayroon lamang siyang 100,000 berries, pinili ni Belmer na gamitin ito para sa kaligtasan ni Nami at Nojiko. Sa harap mismo ng kanyang mga anak, walang awang pinatay ni Arlong si Belmer. Napansin ni Arlong ang talento ni Nami sa cartography at kinuha siya bilang bihag, ibinigay niya kay Nami ang isang mapait na kasunduan, kung makakapag-ipon siya ng 100,000,000 berries, papalayain niya ang Kokoyashi Village. Sa determinasyong protektahan ang kanilang nayon, ginugol ni Nami ang sumunod na 8 taon sa pagnanakaw mula sa mga pirata upang makaipon ng sapat na pera, dahilan ng kanyang pagkuha sa Going Merry mula sa Straw Hats. Nang malapit na makumpleto ni Nami ang 100,000,000 berries, dumating ang isang tiwaling opisyal ng marina kasabwat ni Arlong at kinumpiska ang lahat ng kanyang naipon. Sa labis na pagkadismaya, napagtanto ni Nami na unti-unting nawawala ang kanyang pangarap na palayain ang nayon. Kahit anong gawin niya upang pigilan ito, nagpa siya ang mga taga-Kokoyashi na lumaban kay Arlong, kahit na alam nilang kamatayan ang naghihintay sa kanila. Sa gitna ng kawalang pag-asa, bumagsak si Nami, paulit-ulit na tinutusok ng kutsilyo ang kanyang braso kung saan nakatatak ang marka ng Arlong Pirates, at umiiyak sa sakit ng pagkabigo. Sa pinakamasakit na sandali ni Nami, lumapit si Luffy. Sa halip na magsalita, tahimik niyang inilagay ang kanyang sombrero sa ulo ni Nami, isang simbolo ng kanyang matibay na tiwala at pangako. Sa pamamagitan ng simpleng kilos na ito, ipinahiwatig ni Luffy na kasama ni Nami ang Straw Hat sa laban na ito, handang ipaglaban ang kanyang kalayaan at ang kapayapaan ng Kokoyashi Village.
Napuno ng galit at determinasyon ng Straw Hats matapos makita ang sakit na dinanas ni Nami, pinangunahan nila ang pagsalakay sa Arlong Park upang harapin si Arlong at ang kanyang mga tauhan, habang pinapanood ng mga taga-Kokoyosi Village mula sa malayo, nagsimula ang matinding laban. Hinarap ni Sanji si Kuroubi, isang mangingisda na dalubhasa sa labanan sa ilalim ng tubig, bagamat may malaking kalamangan si Kuroubi sa tubig, ginamit ni Sanji ang kanyang kahusayan sa martial arts at matinding determinasyon upang makuha ang upper hand, sa kabila ng panganib ng pagkalunod, ginamit ni Sanji ang kanyang blue walk upang talunin si Kuroubi. Nakipaglaban si Usopp kay Chu, ang sniper ng Arlong Pirates, sa halip na umasa sa lakas, ginamit ni Usopp ang kanyang talino at diskarte upang gulangan si Chu, sa pamamagitan ng kanyang mga trap at kakaibang taktikang pambihira, natalo ni Usopp si Chu, pinatunayan ng kanyang tapang bilang isang mandirigma. Kahit sugatan pa mula sa laban kay Mihawk, hinarap ni Zoro si Hachan, ang anim na espada-wielding na pusit, sa tulong ng mga espada na ipinahiram ni na Johnny at Yosaku, nakipaglaban si Zoro sa matinding hirap, ngunit sa wakas, nagtagumpay pa rin siya laban kay Hachan, pinatunayan ni Zoro na kahit sugatan, hindi siya magpapatalo sa sinuman. Matapos matalo ang mga opisyal ni Arlong, hinarap ni Luffy si Arlong mismo. Habang lumalala ang laban, dinala ni Arlong si Luffy sa loob ng silid kung saan pinilit si Nami na gumawa ng mga mapa sa loob ng maraming taon. Nang makita ni Luffy ang silid na sumisimbolo sa pagkakaalipin ni Nami, nag-alab ang kanyang galit sa isang matinding Gum-Gum Battle Axe. Hindi lamang tinalo ni Luffy si Arlong, kundi winasak din niya ang buong Arlong Park, winasak ang mismong simbolo ng paghihirap ni Nami. Sa pagbagsak ni Arlong, tuluyang nakalaya ang Kokoyosi Village, nagbunyi ang mga taga-nayon sa kanilang kalayaan matapos ang mahabang taon ng pagdurusa. Sa gitna ng pagdiriwang, nagdesisyon si Nami na opisyal na sumama sa Straw Hats, handa nang iwan ang kanyang nakaraan upang harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran kasama ang kanyang bagong pamilya. Matapos talunin sina Don Krieg, Buggy, at Arlong, si Luffy ang naging pinaka-pinaghahanap na pirata sa East Blue, na nagkamit ng 30 milyong berries na bounty, ang pinakamataas sa rehiyon. Ang balita ng kanyang pag-angat ay kumalat sa buong dagat, umabot sa mga kaalyado at kalaban, maging si Shanks ay narinig ang tungkol sa pag-usbong ni Luffy sa mundo ng mga pirata at nagdiwang sa tagumpay ng kanyang protektado. Sa bagong paglalakbay ng Straw Hats, ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Grand Line, ang misteryosong dagat kung saan nakatago ang pinakamalalaking hamon sa kanilang pakikipagsapalaran. Matapos ang kanilang tagumpay laban kay Arlong, naglayag ang Straw Hats patungo sa Logtown, ang lugar kung saan isinilang at binitay si Goldie Roger, ang hari ng mga pirata. Habang naghahanda silang tumawid sa Grand Line, huminto sila upang mag-ipon ng supply at tuklasin ang bayan. Si Luffy, sabik na makita ang lugar kung saan natapos ang buhay ng kanyang idolo, ay nagtungo sa execution platform, ngunit may panganib pala na nagbabadya dahil may mga lumang kaaway na nag-aabang. Habang naghahanap ng kapalit para sa kanyang mga espada matapos ang laban kay Mihawk, nakatagpo ni Zoro si Tashigi, isang Marine Sergeant Major na may malalim na kaalaman sa mga espada. Sa pagkagulat ni Zoro, hawig na hawig ni Tashigi ang kanyang kababatang kaibigan na si Kuaina. Nakita ni Tashigi ang bihirang espada ni Zoro at agad na nakipag-usap sa kanya tungkol dito. Dahil sa kakulangan ng pera, humiling si Zoro sa may-ari ng tindahan ng murang espada. Ipinakita sa kanya ang isang espada na sinasabing isinumpak ang Sandai Kitetsu. Upang subukan ng kanyang kapalaran, itinapon ni Zoro ang espada sa hangin at inilagay ang kanyang braso sa daraanan nito. Sa kabutihang palad, lumagpas lamang ang espada, nagpapatunay na mas malakas ang kanyang kapalaran kaysa sa sumpa. Sa pagkamangha, ibinigay ng may-ari ang espada kay Zoro ng libre, kasama ang isa pang espada, ang Yubashiri, isang dekalidad na espada na nararapat lamang sa isang tunay na mandirigma. Samantala, nagkaroon ng alitan si Usopp kay Carol, ang anak ng kilalang bounty hunter na si Daddy Masterson. Nagresulta ito sa isang duel sa pagitan ni Usopp at Daddy. Natalo si Usopp sa laban, ngunit nang malaman ni Daddy na si Usopp ay anak ni Usopp, ang maalamat na sniper ng grupo ni Shanks, ibinahagi niya kung paano minsang natalo siya ni Usopp sa isang paligsahan. Inspirado sa pamana ng kanyang ama, hinamon muli ni Usopp si Daddy. Sa pagkakataong ito, pinaputok ni Usopp ang isang weather vane sa pamamagitan ng pinakapuno nito, isang hamon na halos imposibleng magawa, ngunit sa matinding determinasyon, nagtagumpay si Usopp sa isang eksaktong tama, nagkamit ng sniper goggles bilang gantimpala. Habang nag-iikot sa Logtown, inambush ng pinagsanib na puwersa ni Buggy at Alvide si Luffy, nahuli nila si Luffy at dinala siya sa execution platform, nagbabalak na ipaghiganti ang kanilang pagkatalo sa kamay niya sa pamamagitan ng pampublikong pagbitay. Dumating sina Zoro at Sanji upang iligtas si Luffy, ngunit huli na sila. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang kidlat ang tumama sa execution platform, sumira dito, at nailigtas si Luffy mula sa tiyak na kamatayan.
Pagkatapos ng kaguluhan, lumitaw si Smoker, isang makapangyarihang marine captain na may plum-plum fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang usok habang abala si Smoker sa pagdakip kina Buggy at Alvida, itinoon niya ang kanyang pansin kay Luffy. Nakipaglaban sina Luffy, Zoro, at Sanji kay Smoker at Tashigi habang sinusubukan nilang tumakas, natalo ni Zoro si Tashigi, ngunit nag-atubili siya dahil sa kahawig nito kay Quina na nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit si Luffy, sa kabila ng kanyang lakas, ay walang laban kay Smoker dahil sa kanyang Logia powers, nang halos mahuli na si Luffy, isang misteryosong lalaki ang sumulpot, si Dragon, isang malakas na bugso ng hangin ang bomb-alot sa Logtown, nagbigay daan sa pagtakas ng Straw Hats. Habang tahimik na pinapanood ni Dragon ang pag-alis ni na Luffy at ng kanyang mga kasama, nanatiling isang misteryo ang kanyang tunay na layunin, ngunit isang bagay ang tiyak ang paglalakbay ng Straw Hats patungo sa Grand Line ay magsisimula na. Habang naglalayag patungo sa Grand Line, isa-isang ipinahayag ng Straw Hats ang kanilang mga pangarap. Ang layunin ni Luffy ay maging hari ng mga pirata. Zoro, maging pinakadakilang swordsman sa buong mundo. Nami, ang gumuhit ng mapa ng buong mundo. Usopp, maging isang matapang na mandirigma ng karagatan. Kay Sanji naman, matagpuan ng All Blue, ang maalamat na dagat kung saan nagtatagpo ang lahat ng uri ng isda mula sa iba't ibang karagatan. Sa bawat pangarap na binigkas, mas lumalalim ang kanilang determinasyon habang papalapit sila sa pinakamapanganib na karagatan sa mundo. Ang pagpasok sa Grand Line, ang Reverse Mountain hindi nagtagal, narating ng Straw Hats ang Reverse Mountain, kung saan ang puwersa ng karagatan ay nagtutulak ng agos paitaas bago bumuhos sa Grand Line, habang umaakyat ang Going Merry sa mapanganib na agos, biglang lumitaw ang isang dambuhalang balyena sa kanilang daraanan. Dahil sira pa rin ang taiman ng barko, muntik nang bumangga ang Going Merry sa balyena. Sa desperadong hakbang, nagpaputok si Luffy ng kanyan upang pabagalin ang barko, na iligtas nga ang Going Merry, ngunit aksidenteng nasira ang kanyang minamahal na figurehead, ang ulo ng tupa na kilala bilang Merry. Sa galit, sinuntok ni Luffy ang balyena bilang ganti, ngunit sa halip na umatras, nilamon ng balyena ang Going Merry at ang buong crew nito habang lumulubog ito sa ilalim ng dagat. Habang sinusubukan ng Straw Hats na unawain ang nangyayari, napansin ni Luffy ang isang pinto sa itaas ng tiyan ng balyena. Hinila niya ito at bigla silang napunta sa isang kakaibang daanan. Sa kanilang pag-usad, natagpuan nila ang isang maliit na isla sa loob ng balyena, napapalibutan ng lunti ang tubig at may pininturahang asul na kalangitan sa ibabaw. Doon nila nakilala si Crocus, isang matandang doktor na nag-aalaga sa balyena at nagpipinta sa loob ng tiyan nito upang bigyan ito ng kaunting kaginhawaan, ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, nagsimula na namang yumanig ang paligid. Si Lebon, ang balyena, ay muling binabangga ang kanyang ulo sa Red Line. Habang pinapakalma ni Crocus si Lebon gamit ang pampakalma, biglang lumitaw ang dalawang misteryosong indibidwal na sumira sa loob ng tiyan ng balyena. Armado ng mga bazooka, nagpaputok sila ng mga kanya na nagbabadyang butasin ang loob ni Lebon, ngunit bago pa magdulot ng matinding pinsala, sumugod si Crocus at sinangga ang mga kanyan gamit ang kanyang katawan. Sa matinding galit, agad na inaga pa ni Luffy ang sitwasyon. Sa isang mabilis na pag-atake, pinatumba niya ang mga intruder at pinigilan ng anumang posibleng pinsala kay Lebon. Nang maalis na ang banta, inihatid ni Crocus ang Straw Hats palabas ng tiyan ni Lebon at sinimulan ng isalaysay ang malungkot na kwento ng balyena. Ipinahayag ni Crocus na si Lebon ay hindi isang ordinaryong balyena, may puso itong parang tao, at matagal nang naghihintay sa isang piratang grupo na nangakong babalik matapos libutin ang Grand Line. Ngunit matapos maranasan ang panganib sa Grand Line, tumakas ang grupo sa pamamagitan ng Combelt at hindi na bumalik. Nang malaman ni Lebon ang katotohanan mula kay Crocus, tumanggi itong maniwala. Sa kawalan ng pag-asa, nagsimulang banggain ni Lebon ang Red Line sa desperadong pagsubok na muling makasama ang kanyang dating mga kaibigan. Sa kabila ng sakit at kawalan ng pag-asa, patuloy pa rin siyang naghihintay. Naantig si Luffy sa kwento ni Lebon, sa halip na magbigay ng walang saysay na pangako, pinili niyang labanan si Lebon, isang simbolikong sagupaan upang ipakita na hindi siya iiwan ng Straw Hats. Matapos ang matinding sagupaan, idineklara ni Luffy ang laban na tabla at gumawa ng isang pangako. Sa isang taos-pusong kilos, ipinangako ni Luffy kay Lebon na babalik siya at tatapusin nila ang kanilang laban matapos nilang malibot ang buong mundo. Sa pangakong ito, nabigyan si Lebon ng bagong dahilan upang maghintay, pinalitan ng kanyang lungkot ng pag-asa. Habang inihahanda ng Straw Hats ang kanilang sarili sa paglalayag, napansin ni Nami na hindi gumagana ng maayos ang kanyang compass. Sinubukan niyang magtala ng kurso, ngunit wala itong tiyak na direksyon. Ipinaliwanag ni Crocus na ang mga ordinaryong compass ay walang silbi sa Grand Line dahil sa kakaibang magnetic field sa lugar. Upang magliyag ng ligtas, kailangan nila ng logpost.
Bilang pasasalamat sa pagtulong kay Lebon, ibinigay ni Crocus sa Straw Hats ang isang log post na magiging susi nila sa pag-navigate sa mapanganib at misteryosong karagatan ng Grand Line. Bago umalis, nakilala ng Straw Hats ang dalawang kakaibang individual, sina Mr. Nine at Miss Wednesday. Nagmakaawa sila kay Luffy na isama sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bayan, ang Whiskey Peak. Bagamat nagduda ang iba, sumang-ayon si Luffy, at muling naglayag ang Straw Hats patungo sa kanilang susunod na destinasyon.